May they all be one, as you, Father, are in me, and I in you, that the world may believe that you sent me, says the Lord. Keep me safe, O God. You are my hope. Blessed Thursday in the seventh week of Easter. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Sa mga nagtatrabaho, ngayon ay parang Biyernes kasi bukas walang pasok. Sa mga mananampalataya, this is another day of blessing. Bakit? Kasi nagising pa tayo, buhay pa tayo, we still have one day. God has granted us this day in order for us to be the best in whatever we do in life. Hindi natin kasi alam kung meron pang bukas. Kaya we make the most out of our today. In the Gospel, according to St. John, nanalangin si Jesus. Sabi niya, I pray not only for this, but also for those who will believe in me through their word, so that they may all be one as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me. Napakaganda, no? Ang reminder sa atin sa Ebanghelyo ngayong araw na ito is katulad ng pinagdasal ni Jesus ang mga disciples, pinagdasal niya rin yung mga tao na maniniwala doon sa mga disciples about Jesus. So, ibig sabihin tayo yun, pinagdasal din tayo ni Jesus. Ano ang ibig sabihin nun? That we ought to pray for one another. Just as I would like to request that you pray for my dear Madel, my firstborn, ang aking panganay. Hindi lingid sa inyong kaalaman na ang batang ito sa pool ng kanyang pagkabata ay talaga namang napakadaming beses kong inihingi ng panalangin sa mga tao. Talagang siya yung success story kapag babalikan ko ang book of life naming mag-anak. Kaya pagka tinanong mo ako sino ang very dear sa akin, wala akong unang maiisip kung hindi si Madel. Siya yung at 80 at 2 years old nag-coma for 1 week. Tapos siya yung napakadaming sakit na nagkaroon siya ng napakaraming sakit. Tapos pero ngayon, meron siyang 3 anak, napaka-successful niya. Siya rin yung inoperahan sa breast dahil may bukol sa kaliwa at sa kanan, immediate operation. Pero the good Lord is so good talaga naman dahil benign. Pero ngayon, may bukol na naman siya, this time sa uterus at saka sa ovaries. And so, yung isang dasal na para sa kanya, hindi ko mawawaan kung paano bang sasabihin sa Panginoong Diyos na, Lord, sobrang-sobra mong blines ang aming anak na ito na si Madel. Kaya alam ko patuloy na hindi mo po siya pababayaan dahil siya naman po ay isang mabuting anak, mabuting asawa at mabuting ina. Natatandaan ko nung kailangan siyang operahan sa suso dahil nga sa kanyang mga bukol at natatakot na baka malignant nga or baka cancer nga yung bukol na nakuha sa kanya. Ang sagot niya nagtanong siya sa akin, Ma, bakit naman ako pa ang magkakaroon ng ganitong sakit? Di ba, ang dami namang nabuhay sa breast milk ko. If you remember, si Madel yung namigay ng breast milk sa mga nasa ICU na mga baby or yung mga baby na nawala ang nanay sa panganganak. Siya yung sobrang abundant ang produce ng breast niya. And yet, may mga bukol. And now, yung kadugtong, yung uterus at saka yung ovaries. I pray na
Actually, I cannot dictate on you, Lord. Basta ikaw na po ang bahala kay Madel. Ganon din si Lorraine, di ba meron din siyang issue sa kanyang reproductive organ, yung sa reproductive system niya, na siya rin ay candidate sa endometrial cancer. Ano bang tinuturo ng sitwasyon na ito? Ano bang mensahe ng Panginoon? Ako bilang nanay na maagang nasabak sa pag-aasawa, nag-pills. Kaya wala akong maituro na hindi tungkol sa pills which is very wrong. Kaya palagi kong pinapaalala sa mga bago mag-aasawa, sa mga ngayon pa lang nagpapamilya na never ever resort to contraceptives. Never, never. Ang lahat ng mga sakit, ang mga cancer, galing sa contraceptive. So, maniwala kayo sa akin kasi I have concrete evidences to this. Kaya nga naman, we pray for one another. Yung text brigade ng prayer, yung community prayer, yung ang sinasabi sa atin is kung si Jesus pinagdasal yung mga taong maniniwala at magtitiwala sa Kanya at tayo yon, we ought to pray for one another. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing, healing of those who are sick. We lift up to you all those who are sick, Lord God. I pray for Madel. I pray for Lorraine. I pray for all the women out there who have same condition or kung ano man ang kondisyon. Ikaw na po ang bahala. Panginoon, ikaw po at wala na pong iba ang pwede naming puntahan para sa kagalingan. We lift up to you the soul of Father Lino Nicasio. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. We continuously pray for everyone else, lalong-lalo na yung mga nakikidasal sa atin right here, right now. Be with us always and in always and allow your presence in our lives to manifest. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. God bless.